Kilat News Updates. Mga balita ngayon, bangkay ng babae na tagpuan sa ilalim ng tulay sa Cauayan City, Isabela. 190 human trafficking victims na nasagip sa Cambodia, nakabalik na ng Pilipinas. EDSA rehabilitation tuloy-tuloy pa rin, Phase 1 ng Rojas Boulevard, Guadalupe 40% complete. Registration validity ng brand new na sasakyan at motorsiklo mula 3 years, i-extend na sa 5 taon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Palutang-lutang na bangkay ng isang babae ang natagpuan sa ilalim ng isang tulay sa Barangay Gapal, Cauayan City, Isabela kahapon, February 5. Ayon sa ulat, isang magsasaka ang nakakita sa bangkay habang inaangat nito ang kanyang fish trap sa ilog bandang alas 8 ng umaga. Inakala umano nito na isa lamang basura ang bangkay dahil nakasabit ito sa kawayan. Wala pang pagkakakilanlan ng babae na nakasuot ng itim na sweatshirt at pants na isa sa ilalim pa sa masusing forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ng mga otoridad sa mga karatig lungsod at bayan para sa posibleng pagkakakilanlan ng biktima. Kabuang 190 na Pilipinong biktima ng human trafficking ang ligtas na nakabalik ng bansa, Huwebes, February 5. Sakay ng chartered flight, dumating sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City ang repatriates bandang alas 4 ng umaga at sinalubong ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon sa DMW, na-recruit ang ilan sa kanila online sa Scam Hub. Nakaranas din ang ilan sa kanila ng umano'y torture ng mga sindikato. Tiniyak ng pamahalaan ang tulong at suporta sa mga umuwing kababayan habang patuloy ang investigasyon at pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno sa pamahalaan ng Cambodia. Ayon sa tala ng ahensya, aabot na sa 877 ang repatriates galing sa Cambodia mula pa noong 2022. Sinadya ni DPWH Secretary Vince Dizon ang EDSA Busway Taft Station madaling araw ng February 5 para alamin ang status ng EDSA rehabilitation kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang mga proyektong pangtransportasyon. Ayon sa kalihim, nasa 40% complete na ang Phase 1 mula Rojas Boulevard hanggang Guadalupe. Tuloy-tuloy pa rin ang rehabilitasyon mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. para hindi makaabala sa mga mananakay at motorista. Kasabay nito, inaprubahan ng Pangulo ang panukala ng Department of Transportation o DOTR na palawigin sa 5 taon ang rehistro ng brand new na sasakyan at motorsiklo, hakbang na target bawasan ng pila sa Land Transportation Office o LTO at sugpuin ng fixers. Dagdag ng ahensya, target ipatupad ang bagong polisiya sa February 15 na may roadworthiness check sa ika-4 na taon at taunang renewal pagdating ng ika-6, bahagi ng mas agresibong pagtutok ng gobyerno sa ligtas at episyenteng transportasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.